So you have that background. Sana maliwanag po sa inyo yan. Okay? So doon po kinuwento ng ating Panginoon kay Moses ang lahat ng mga pangyayari. So Moses is the author of this book of Genesis. But bago po tayo mag-umpisa, ay kung tumayo po tayo lahat, tayo na lang. Dakilang Diyos, muli maraming salamat sa oras na ito. Thank you Lord sa pagkakataon ako saan dinila mo po muli dito lahat ang iyong mga anak. Maraming salamat sa buwan dito na pag-iingat at sa oras na ito muli ay sama-sama kami na mag-aral ng salita. Kaya Lord, hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, pagkaloob sa amin ng wisdom na kailangan namin upang aming lubos na maunawaan at maliwanagan ang iyong salita sa oras na ito nang sa gayon ito ay aming may pamumuhay ng ayon pa rin sa kalooban mo. Wala kaming ibang itaas sa oras na ito, Panginoon, kundi ikaw lamang po, Jesus, ang iyong banal at dakilang pangalan. Maraming salamat. Ang natin kang dalangin sa makapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Be seated. Testing in paradise. To obey or not to obey. Or not to obey. No? Kasi dalawa eh. Kaya sabi niya kanina ay ang Panginoon ay napakabuti. Binigyan tayo ng free will. Natin ganit ng ating kalinaya na hindi tayo robot, kundi hinayaan niya tayo na kumilos ayon sa ating nais sa buhay natin. Na tayo rin ang pwedeng makinabang nito ayon sa ating pagsunod o di pagsunod sa ating Panginoon. Masarap na pala mag... But of course, the real purpose, kung titignan ko natin sa New Testament, ang nais ng Panginoon, sinasabi niya dito na binigyan tayo ng kalayaan. Kalayaan ito sa New Testament ay kalayaan sa paggawa ng tama yung mga bagay na nakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. That's yun ang konsepto, yung sinasabing paggawa, kalayaan, free will, na binabanggit ko dito sa New Testament. So, free will to do good. Free will to do what is right in the eyes of the Lord. Ang problema, even at this present time, gumagawa pa rin ng mga Kristiyano nang hindi mabuti. It's not already the will of God. It's not the free will na binigay ng ating Panginoon. The free will, mayroon yan tinatawag na hangganan. Hanggang doon lang. Ano yun? Yung lahat lamang na kabutihan ng dapat. But here, in the Old Testament, ay ating mapag-aralan ngayon yung patungkol sa creation at ano ba ang ginawa ni Adan at saka ni Eva. So, kung ating babasahin, first outline, Adam with God. Second, Adam and Eve choose to disobey God. And third, Adam and Eve consequences of their disobedience. Okay? So, simpleng outline. No? So, maunawaan po ninyo ito. So, kung titignan po natin sa aklat ng Genesis, mababasa po natin dyan yung mga ginawa ng ating Panginoon. No? Kay Adan, habang kinrelate na you have to read that in your house, kung babasahin mo po ang Genesis, ay talaga namang nandoon yung lilikha ng ating Panginoon ang iba't ibang uri ng mga tanim, mga hayop, no? But all of these pieces given in the ocean upang pangunahan ni Adan. Nakita niyo yung ano doon? So the very purpose of the Lord, napakaganda po. No, nung unang-una na ginawa ng ating Panginoon, no, yung paglikha nitong mga bagay na ito, the real purpose there is for Adam to supervise. Kumbaga, siya yung pinagkatiwalaan. Even in the Garden of Eden, ang lahat ng mga nandun during the time, wala pa ulan. Binigyan ng, but yet, kahit na wala ulan, ang paradise ay ito ay apat na river ang may dumadaloy dito. No? Pishon, Gihon, Tigris at saka Euphrates. No? Yung Pishon na yun ay magandang yung may ginto roon, may onyx, no? Yung mga elemento na talagang
magaganda. No? Mineral. At yan ay dumadaloy doon sa Eden. So, everything is fine, napakaganda. Hanggang sa binigyan siya ng pagkakataon na ang itong mga ibon na ito ay binigyan niya ng mga iba't ibang mga pangalan. Lahat ng hayop, just imagine. Napakatalino. Kaya, mga kapatid, ang lahi talaga ng tao matatalino talaga. Di ba? Hindi tayo nanggaling sa unggoy. Baka mananiwala pa kayo yan. Ang unggoy, nagtalino ba ang unggoy? Napakatalino po natin. Just imagine for how many ilang focus ng mga hayop yung babae at lalaki, di ba? Parang galing ako sa unggoy. Pinangalanan niya yan. All kinds of trees, pinangalanan niya yan. Parang kailangan lang may tao. Just imagine, napakatalino po. Lahi talaga tayo. Kaya kung matatalino kayo, huwag na kayo magtataka. Kasi talaga naman, lahi talaga tayo. Tayo ay galing sa tao at nilikha ng ating Panginoon. Kaya huwag na kayo niwala. Ay, ang anak ko, mahina. Mahina dahil hindi mo tinutulungan, hindi mo tinuturuan maayos. Pero kung maliit ka lang siya, tinuturuan mo na sinubaybayan mo yan, matatalino yan. Kasi kung ano ginagawa ninyo. Kapag nung maliit pa lang yung baby. Mami ba naman, padami ng baby. Hindi na nangangalagaan, di ba? Oo, pero pag if you're going to treasure, di ba? Ay talaga namang matatalino yan. So, lahi tayo ng mga matalino. Hindi tayo tayo ng unggoy. Hindi yun na. Kasi naniwala ka ng unggoy. Bahala kayo. Kung naniwala ka ng unggoy, hindi mo ka